dadako tayo dun sa ating tanong ngayon. Kung tatanungin natin ang Bible, iwanan na natin si Ellen White. Dahil napakagulo ng utak niya. Ano pati mga Adventist ay marami siyang nauto na mga members ng Seventh-day Adventist. Napaniwala niya. Na-scam niya ang mga Seventh-day Adventist. Napaniwala ang totoong propeta siya. Pero maraming red flag sa kanyang mga visions na nakita natin. So, susundin natin sa Bible. Let's go back to the scriptures. And according to the Bible, sinasabi ba sa Bible na umakyat siya sa holy place muna? Tapos nag-antay siya, 1844. Let's go back to the scriptures. Bible naman ang ating pag-usapan. Si Jesus Christ saan umakyat nung siya nag-ascend sa heaven noon? Sabi ni Ellen White, holy place, at nag-transfer sa most holy place, 1844. Pero sa Hebrews 9:24, kung binasa lang sana ng mga Adventist noon at ni Ellen White ang Bible, hindi sana papasok maggugulo tong si Ellen White. Sabi dito, for Christ has entered not into the holy places made with hands. Ibig sabihin, sanctuary dito sa lupa, which are copies of the two things, but into the heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Saan daw umakyat si Jesus? Of course, hindi naman siya sa templo na makalupa, kundi sa langit mismo. Sinabi ba dyan na holy place lang? At hindi siya doon sa most holy place? Hindi. Sabi doon, He entered into heaven itself, sa langit mismo. At ginuhitan ko at hinighlight ko yung salitang, now, to appear in the presence of God on our behalf. Si Jesus Christ saan daw po umakyat? Sa heaven. Hindi sinabing holy place muna. Kundi sa heaven mismo, kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos, of course, andun ang trono niya. No? Ngayon, kanina nabasa natin si Ellen White, ang presensya ng Ama, nandun sa holy place. At nung dumating 1844, saka lang sila Jesus Christ at yung Ama niya, pumasok sa most holy place. Samantalang dito, sa presence of God, na yun ang sinisimbolize ng most holy place, actually. Kaya nga nandun yung Ark of the Covenant, andun ang presence ng Diyos. May Shekinah light doon. Di ba? Now to appear in the presence of God, sabi ng Hebrew. Sumulat ng Hebrew, inspired by the Holy Spirit, nire-rebuke ang masamang espiritu sa buhay ni Ellen White at maraming Adventist na na-influensya at na-hypnotize niya. Sinasabi niyang Hebrews na si Jesus Christ umakyat sa heaven sa presensya ng Diyos ngayon. Kailan ba ito ngayon to? Kailan ba ito ngayon? Kailan ba sinulat ang book ng Hebrews? Ayon po sa mga theologians, Bible scholars, sinulat ang book of Hebrews 64 AD. So, ng 64 AD, sinabi ng author, ngayon. So, ilang years lang lumipas yon after the death of Christ, mga 30 years, more than 30 years, after umakyat si Jesus Christ sa langit, after His resurrection. After about more than 30 years, sabi nung sumulat ng Hebrew, ngayon umakyat si Jesus Christ sa langit. Ngayon, para, yung sabihin, at present, habang sinusulat ng author ng Hebrew to at present, nasa presensya ng Diyos si Jesus sa heaven. Hindi po holy place yan. Kasi kung tatanungin natin, nasan ba ang presensya ng Diyos? Pasalitan natin ang Bible. Let's go back to the scriptures. Ang sabi po ng Psalms 91 verse 1, the Lord reigneth. Let the people tremble. He sitteth between the cherubims. Let the earth be moved. Saan po ang presensya ng Diyos? Siya ay nakaluklok sa gitna ng dalawang cherubim. Sounds familiar, mga kaibigang Adventist? Sounds familiar. Kung alam po ninyo at na-imagine nyo ngayon kung ano itsura ng the Ark of the Covenant, kung saan
Meron doon dalawang imahe ng cherubim, di ba, sa magkabilang side na nakayuko. Doon po, sa gitna nun, yan po yung umiilaw yung sa Old Testament. May sikay na doon sa gitna ng dalawang cherubim na cover of the, tinatawag na cover ng Ark of the Covenant. Yun, doon po nakalagay at nakikita ang presensya ng Diyos. Tanong, saan ba nakalagay ang presensya ng Diyos na nandun sa ibabaw ng Ark of the Covenant? Sa holy place ba ang Ark of the Covenant na may presensya ng Diyos o sa most holy place? Behind the second curtain was a second section called the Most Holy Place, having the golden altar of incense and the Ark of the Covenant covered on all sides with gold, in which was a golden urn holding the manna, and Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. Hebrews 9:3-4 ESV. Andun yung pangalawang kwarto ng apartment, at andun sa apartment yun yung Ark of the Covenant. Yan po ang sinatawag na umakyat si Jesus sa langit sa presensya ng Diyos. And that is the symbol of the presence of God, which is located in the most holy place. Kaya po ang sabi ko dito, the Lord was seated between the cherubim, even in the Old Testament. Sa Old Testament pa, di ba? But where were they? They covered the mercy seat of the ark, yung dalawang cherubim na yun, which was in the most holy place. So the Bible shows that God's throne has always been in the most holy place, never in the holy place. Ano lamang po gusto namin sabihin, mga kaibigan? Sinasabi lang po sa atin ng Bible, kahit sa Old Testament, ay kinikilala na malingkod ng Diyos na ang presensya ng Diyos ay nasa most holy place. Kaya yung turo ni Ellen White, nakita niya yung anak, umakit daw sa heaven, andun lamang daw sa holy place. That is wrong. That is wrong. Mahabag naman kayo sa inyong sarili. Kung gusto maligtas, igalang niyo po ang Biblia. Igalang niyo po ang sinasabi ng Bible kaysa yung bula ang propeta na yan, na kung ano-ano nakikita at sinasabi, pang sarili lang lamang niya. Kaya nga kung babasahin natin, ang Leviticus 16:2, ganito ang sinasabi. The Lord said to Moses, tell your brother Aaron, that he is not to come whenever he chooses into the most holy place behind the curtain, in front of the atonement cover on the ark, or else he will die. For I will appear in the cloud over the atonement cover. Saan po mag-a-appear ang Diyos? Saan ang presensya ng Diyos? Nandun po sa most holy place, behind the curtain, sa ibabaw ng atonement cover o yung Ark of the Covenant. Kaya ang tanong, nung umakit si Jesus Christ, anong turo ng Bible? Umakit pa siya sa first compartment lang ng langit? Tsaka lang pumasok sa most holy place? Noong 1844? No. Hindi ganyan ang turo ng Bible. Lumespeto naman kayo sa Bible. Lumalabas kasi mas nirespeto nyo pa si Ellen White kaysa sa Bible. Yun ang problema, kapatid. You are being deceived. Hindi nyo lang namamalayan, you are being deceived na. Kita nyo, yung iba sa inyo ngayon namumulat na. Yung iba sa inyo nare-realize, oo nga, no? Ganun pala ang presence ng Diyos na sa most holy place. Pero sabi, si Jesus Christ, nandun lang sa holy place. So wala siya sa presence ng Diyos. Umakit siya. Ayon naman sa Bible na sinali ng Jewish Publication Society of America. Kung tawagin ni Torah Nevi'im, Ketuvim, Ketuvim. The Holy Scriptures according to the Masoretic Text, Jewish Publication Society of America. Ito ang sinasabi sa Leviticus 16:2. And the Lord said unto Moses, speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times in the holy place, ito yung most holy place, within the veil, before the ark cover, which is up
upon the rock, the ark, that he die not, for I appear in the cloud upon the ark cover. Hindi daw, di ba? This is a Jewish publication society. Mga Hudyo, no? Mga rabbis na nag-translate nito. Which I believe na, I trust them naman, na talagang niliteral nila. Yung cover, ark cover, andun pala ang nag-a-appear ang Panginoon in His presence. Yan tinatawag na Shekinah light, mga kaibigan. Kaya po, napakaliwanag, di pa ba? If you read only the Bible and the Bible alone, hindi magugulang utak mo. And I'm sure you will reach the point. Makikita niyo ang katotohanan. Hindi mga tinuturo ni Ellen White. In fact, sa SDA Bible Dictionary, ipinaliwanag nila yung term na ito. No? Yung palang cover ng Ark of the Covenant, ang tawag pala doon sa Hebrew ay kipurim. Kipurim o covering. Literally, it is a coverings from the verb kafar. Yan. To cover or to make atonement. In Greek is katalagi, reconciliation. A term appearing in the Old Testament, usually in connection with various sacrifices and services of the ceremonial system. So, yung palang cover ng Ark of the Covenant, tinatawag pala yung kipurim o covering. Literal meaning nun, covering. Yung pala ang nagko-cover, it symbolizes the presence of God at paglilinis nagko-cover ng ating transgression sa Panginoon. Sana naintindihan nyo, mga mahal na Adventist, ang sinasabi po dito. Doon naman sa page 97-98, sinasabi ng SDA Dictionary na sa Day of Atonement, the covering, the final covering for the accumulated uncleanness of the year, Day of Atonement, was made for Aaron and his sons, the priests, and for the sanctuary and its furnishing, or the people of Israel. This typified the final and complete removal of sin from God's universe. Kaya nagtataka ako sa mga Adventists, kayo po, mga Adventists, nagtataka ako sa inyo, ba't hindi niyo sinunod ang turo ng Bible? Pag binasa niyo kasi ang Leviticus 16, ang atonement, isang araw lang, ang Day of Atonement. Hindi installment. Yung Day of Atonement, isang araw lang yon at isang daluyan lang ng mga ceremony, isang pagkatay ng mga hayop na kailangan, at yung high priest, nilinis niya, winisikan niya, from most holy place, papunta ng holy place, papunta ng altar of burnt offering, the courtyard. Tapos nun, maghandog uli siya ng dalawang tupa para sa completion. After palayain yung isang goat for Azazel, remember, na na-discuss natin, doon nagtatapos na kompletong atonement sa loob lang ng isang araw, wala pang isang araw eh. Kaya saan nakuha ng mga Adventists? Nasa katuparan daw ng Day of Atonement, ayon sa kanilang pagkaunawa, yung first na installment doon sa cross ng Calvary, yun ay kompletong na sacrifice. Pero ang final installment, final atonement daw, noong October 22, 1844, nasan yung dalawang installment na yon doon sa typical Day of Atonement? Sa Leviticus 16, wala namang binanggit. Buti sana, kung ang nakalagay sa Leviticus 16, maggagabi na. Hintayin natin siguro mga 2,300 days. Literal days, 3 years. Magantay tayo, tsaka lamang natin kukumplituhin ang atonement. Ganun ba? Ang arrangement? Hindi. Di ba sinasabi niyo naman na kung anong ginagawa sa sanctuary sa earth ay kopya kung ano ginagawa sa heaven? O ba't parang hindi ata nagkatugma yung inyong sanctuary doctrine? Kaya napakalaki ng problema ng doctrine ng yan. Di ba yan sinasabi nyo? Earthly sanctuary, patterned after heavenly sanctuary. In the earthly tabernacle, God's special presence was on the mercy seat in the most holy place. Yun ang presence niya sa tabernacle. Nasa most holy place. If the heavenly pattern is the same, then when Christ ascended, He must have entered the most holy place to stand before God's mercy seat. Hindi nyo matututulan niya, mga kaibigang Adventist. Alam ko, hirap na hirap kayo dyan.
Pati mga scholars nyo, napakarami. Napakamahal ng ginastos nyo. Kahit nga doon sa libro nyong 7, yung 7 volumes na Darkholm series, meron ako yan, Darkholm series, hindi nyo paliwanag maigi yan. There is something wrong. And that is red flag. Talagang hindi maganda yan, mga kapatid. Kaya po, sabi ng Hebrews 19:10, mga kaibigan, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest. Tayo may katapangan nga nakapasok sa holiest or most holy place by the blood of Jesus, by new and living way, which He had consecrated for us, through the veil, that is to say, His flesh. Oh, diba? Dahil ang napasok ni Jesus Christ ay most holy place, dumiretso siya ron nung siya umakyat, dumiretso siya ng most holy place, meron na tayong access, a new and living way through the veil. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, di ba, si Jesus Christ, nung siya nasa cross, Matthew 27:51, nung siya nasabing namatay na, ay, it is finished. Ano nangyari sa kortina ng templo noon sa Jerusalem? Na kortina nagdi-divide sa holy place at mas holy place. Hindi ba nahapak sa gitna? Ibig sabihin, open na po ang way into the most holy place. Open na siya. Kaya nahapak yung kortina eh. Di ba? Ang nangyari sa Adventist, nung si Jesus napako sa krus namatay, nahapak yung kortina ng most holy place at kitang-kita na yung most holy place kasi wala ng kortina. Pero pag akit ni Jesus sa langit, andun pa lang siya. Yung kortina hindi pa napunit. Andun kasi siya sa holy place. Hindi parallel ang paghapak ng kortina sa earthly sanctuary na una ng 1,800 years. Tapos sa heaven, pumasok lang ang Ama at si Jesus sa most holy place noong 1844. Imagine that. That's a red flag. Kasi siguro, bata na may isip, common sense. Tapos tinanggap nyo, mga attorney pa kayo, mga professional pa kayo, mga doktor pa yung Adventist nyo. Tinanggap to. O, di ibig sabihin talagang hindi nakukuha sa pagka-professional. May mga engineers pa dyan, mga doktor, mga professional na tao, pero nadaya ng isang manlolokong propeta. Naloko po kayo, na-onsi kayo. Di ba ayaw nyo maloloko, ayaw nyo ma-scam? Eh, ba't nagpapa-scam kayo at voluntary pa kayo nagpapa-scam dyan? Ayaw nyo pa umalis dyan. Mali-mali na tinuturo sa inyo. Nasaan yung talino nyo? Asa yung pagiging professional nyo? Kung nyo ginagamit. Walang division na nagaganap sa most holy at holy place. Dumiretso na si Jesus Christ sa most holy place, which is where the presence of God is. O, saan nyo nakuha yung turo na dun muna siya sa holy place? Turo yan ni Ellen White na nag-iimbento ng turo na wala sa Bible. Ang paanyaya ni Jesus, dahil siya ngayon ang unang nakapasok sa most holy place, sabi niya sa Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Tayo na, lumapit sa trono ng biyaya. Ay ngayon, pagka nandyan pa kayo sa Seventh-day Adventist, patuloy pa rin kayo nagpapaloko at nagpapauto dyan kay Ellen White, hindi nyo matatanggap itong biyaya ng Diyos ng direkta sa throne of grace. Bakit? Kasi may nakaharang, may dividing wall sa inyo, mga mahal kong Adventist. Hindi kayo nabe-benefit sa salvation. Pinahihirapan pa kayo lalo dyan. Wala na kayong grace, wala na kayong guidance ng Holy Spirit. Kung ano-ano pang mga bawal ang inuutos sa inyo dyan na hindi nyo nagagawa. Hindi nyo na-perfect. Why? Because you are living under the law. Samantalang ang paanyaya ni Kristo, let us draw near to the throne of grace. Eh wala eh. Nilapitan nyo yung throne of Moses eh. Sa Matthew 23. Yung throne of Moses. Law. Naku po, kawawa. Maawa po kayo. Kawawa naman. Bali wala yung happy Sabbath nyo. Kasi ang totoo, hindi kayo masaya.
Hindi kayo masaya kasi pag na-late kayo, hindi kayo nakakain, o gutom kayo, hindi naman kayo makabili pag Sabado. Malungkot kayo, totoo yan. Sinasabi niyo happy, parang promotion lang, parang it's nonsense. At sabi dito, ang grace na ito ay noon pa, tinanggap na ng mga alagad hanggang ngayon. Because we can now approach God directly to His throne, to the most holy place. Pati tayo, mga mananampalataya. Inopen ni Jesus Christ yan para sa atin. Tapos harangan ni Ellen White. Dadagdagan niya, maraming rules. At sabi nga dito, to find grace to help in the time of need. Para saan po yung throne of grace? Para makatulong sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, kung susundin natin ang turo ni Ellen White, ang panahon ng pangangailangan na open lang ng October 22, 1844. Para sa mga Seventh-day Adventists, yung finding grace to help in October 22, 1844 lang. My goodness. I don't know. Kahit bata, maintindihan ito, mga kaibigan. So, I hope and pray na mabuksan ang mga isip nyo. Ito, tanong ko sa inyo ulit, mga Adventist na nakikinig nyo. Mga pastor, mga layman, mga kaibigan ko dyan. How could a sinful human have access to the most holy place for 1,800 years before 1844 if Christ was seated with the Father in the holy place, na sabi ni Ellen White, rather than the most holy place? Sa Tagalog, kung totoo yung sinasabi ni Ellen White, kung totoo yung vision niya, na nakita niya si Jesus Christ na umakyat mula sa lupa, andun lang siya nakatambay sa holy place, kasama ang Father, nakaupo sa trono, at nag-antay ng 1,800 years bago 1844, tsaka lamang pumasok sa most holy place. Kamusta po yung mga tao makasalanan na nagsisisi at na-convict ng Holy Spirit na magbabalik loob at tatanggap ng kaligtasan sa time na ito ni Jesus Christ until 1844. Sa gitna ng time ni Jesus at ng 1844, hindi pa pumasok si Jesus Christ sa most holy place. Kamusta po itong mga tao, itong mga simple humans nito? Paano sila makaka-access sa langit? Paano sila makakahingi ng tawad kung sarado pa ang most holy place? Nag-open lang noong 1844. It's so unfair sa mga taong yun. Ginawa niyong ang Diyos na ginawa niyong masamang Diyos itong Panginoong Ama at si Jesus Christ. Wala pa ng kaligtasan itong mga sinful humans. Sa bagay, ang kaligtasan sa inyo na tinuturo kasi, kung napag-aralan natin last time sa ating study, wala naman at talaga literally yung sanctity doctrine ng Adventist. Originally, wala talagang atonement na naganap sa cross. Tsaka, Brother Toto, doon sa sinulat mismo ni Grossier, si Owen Russell Loomis Grossier, na siyang tinatawag na architect at siyang nagforma at nag-design ng sanctuary doctrine sa Seventh-day Adventist. Ito yung Daystar kung saan sa February 7, 1846. Ilagay ko lang dito yung mga key points na masasabi natin, sinabi niya to defend the sanctuary doctrine. At ano yung mga findings na nakita niya. Ito po ang doctrine ninyo, mga Seventh-day Adventists. Ito po ang origin. Ito yung sinuportahan ni Ellen White na sinasabi natin, Brother Toto. Ito yung in-endorse ni Ellen White na sinabi natin, Brother Toto. Ito yung mga sinabi niya. Point number 1. But again, they say the atonement was made and finished on Calvary. When the Lamb of God expired, so men have taught us, and so the churches and the world believe. But it is none the more true or sacred on that account of if unsupported by divine authority. Ang sinasabi dito ni Grossier, dun sa kanyang sinulat na in-endorse ng propeta ng Adventist na mula ang propeta, sinasabi daw ng mga protestante na ang atonement daw ay natapos na sa Calvary. Yan ang doctrine natin yun hanggang ngayon. The atonement was completed and finished at the Calvary. Kung nang namatay si Jesus. Pero, sabi niya, it is not totoo.
dininay ni Crosier na designer at nag-form ng sanctuary doctrine na kauna-unahan na in-endorse ni Ellen White na hindi natapos ang atonement sa cross. Number 2 point, if the atonement was made on Calvary, by whom was it made? The making of the atonement is the work of a priest. But who officiated on Calvary? Roman soldiers and wicked Jews. Sa madaling salita, sabi ni Crosier, to defend the doctrine of Adventist sanctuary, hindi daw natapos ang atonement sa Kalbaryo, sa cross, dahil para matapos at magawa ang atonement, dapat merong saserdote doon sa Kalbaryo. Wala daw saserdote, kundi mga Roman soldiers at mga Hudyo na pumatay kay Jesus. Kaya walang atonement na naganap o natapos sa Calvary. In-endorse ni Ellen White yan. Number 3 point, Christ was the appointed high priest to make the atonement, and he certainly could not have acted that in that capacity until after his resurrection. And we have no record of his doing anything on earth after his resurrection, which would be called the atonement. Ito ang turo ni Crosier sa original doctrine ninyong Adventist sa sanctuary. Sabi niya, si Kristo hindi pwedeng siya ay appointed priest habang siya ay nakapako sa krus at gumawa ng pagtubos at atonement sa Calvary, sapagkat hindi niya magagawa yung action na yon. Wala siyang capacity to do that hanggang sa kanyang resurrection after 3 days. Pero, nabuhay nga si Jesus after 3 days, pero walang record. Walang tala sa gospel na siya po'y gumawa ng atonement. Therefore, walang atonement na naganap sa cross. Dininay ang atonement. Pero, ito ay in-endorse pa rin ni Ellen White. Ang point natin, kaya inuulit natin si Ellen White, kasi kung totoong propeta siya, dapat binawalan niya si Cross, dinrevoke niya. Tapos sinabi niya, Crosier, mali yan doktrina mo. Eto pa, mga kaibigan, tignan kung gano'ng kaseryoso itong yung foundation ng sinasabi ni Ellen White, foundation and central pillar ng yung belief galing sa demonyong turo, dinideny na natapos ang atonement sa cross. Pang-apat, sabi ni Crosier na in-endorse ni Ellen White ninyo, the atonement was made in the sanctuary sa heaven to. But Calvary was not such a place. Kaya ang mga Adventist ngayon, sa modernong panahon, meron silang ang official doctrine, umakyat si Jesus sa langit, tsaka lang nagsimula sa kanyang high priestly ministry. Kamantalang sa Bible, na doon pa lang sa Kalbaryo, na siya ay nagsilbing high priest na si Jesus, kasi in-offer niya ang kanyang body na katumbas ng offering sa Day of Atonement. Na kailangan may sacrifice na maganap. At since may sacrifice na ang kanyang body, of course, kailangan ng high priest. And sino pa bang high priest doon? It is none other than Jesus Christ. Pero sabi ng sanctuary doctrine ni Crosier na binasbasan ni Ellen White, yung atonement na sa sanctuary ay sa sanctuary yan, hindi sa Calvary. Wala atonement sa Calvary. Ang atonement nasa sanctuary. Hindi yun ang lugar, hindi Calvary ang lugar ng atonement. Next, number 5. Sabi ni Crosier na endorse ni Ellen White, he could not, according to Hebrews 8:4, make the atonement while on earth. Kita mo yan? If he were on earth, he should not be a priest, which is tama naman, sa Bible naman. Hindi naging priest si Jesus Christ sa earth, sabi ng Hebrews 8:4. Kasi nga, wala siya sa priest line of priesthood ni Aaronic. Nasa tribo siya ng Judah. But, ang sabi, ginamit ito ng mali ni Crosier, na in-endorse naman ni Ellen White. Ang sabi, na hindi pwedeng si Jesus Christ gawa ng atonement sa Calvary o sa lupa kahit na anong paraan. Kasi hindi naman siya kung siya nasa lupa, hindi siya pwedeng maging priest. Yan ang argument ni Blah. So therefore, hindi siya iniwala may atonement na ganap sa Calvary. And ito nga, lastly, therefore, he did not begin the work of making the atonement, whatever the nature of that work may be, till after his ascension.
when He by His own blood, He entered His heavenly sanctuary for us. Biruin mo yan. No wonder, bakit ang salvation nyo is by works. No wonder, bakit nakatuon kayo sa Ten Commandments. No wonder, bakit kayo nagpailalim sa kautusan. Kasi that is the only chance, and that is the only way for you to show that you are interested to be saved. But, like what we said many times, hindi yan ang bibigay sa inyo na assurance na save kayo dahil obedient kayo sa Ten Commandments, dahil nagsasabat kayo. Lalo nga akin ako condemn dyan eh. Dahil mas naintindihan nyo pa yung sabat kaysa dito sa turo ng kaligtasan. Oh. So, na-deceive kayo ng mga Seventh-day Adventist leadership. Ang lagi na tinuturo sa inyo, sabat, Ten Commandments, pagkain, yun lang. Kasi, pag tinignan nyo nga naman yan, pag yun ang alam mo, parang totoo nga kayo. Kasi nakakasunod kayo letra for letra sa Fourth Commandment. Nakakasunod kayo letra for letra sa Ten Commandments. Sa Sabat, letra for letra. Sa baboy, letra for letra. Pero, hanggang ganun lang ba? You are deceived. Kung yun ang alam nyo, you are deceived. At sinasadya nyo at gusto nyo pang ma-deceive. Kasi, ayaw nyo mag-progress, ayaw nyo mag-aral. Ayaw nyo makinig sa mga ganitong klaseng correction na mga nanggaling dyan sa loob. Kaya nga may former Adventist para kayo tulungan na magising sa pagkakatulog.